Paano ka lalaban kung ang kalayaan mo ay nakasalalay sa buhay ng taong pinakamahalaga sa iyo? Sa episode na to, mapipilitan si Victoria na makipagkasundo sa demonyo. Ang isilang ang anak ni Guillermo kapalit ng kaligtasan ni Yaya Rosie. Mula sa pagtatangkang wakasan ng sarili hanggang sa lihim na alyansa kay Doc Vida. Saksihan ng masakit na pagsasakripisyo ni Victoria. Hanggang saan kaya niya kayang itagong puot sa puso para sa kapakanan ng iba. Ito ang simula ng kanyang paghihiganti. Simulan na natin. Victoria, POV. Yaya, bakit po? Ano po ang nangyayari? Sinong mga yan? Nagtataka kong tanong kay Yaya Rosie. Kakatapos ko lang kumain ng breakfast at nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pintuan ng aking silid at may mga natanaw akong ibang mga tao, mga tauhan ni Guillermo at mukhang may kailangan ng mga to dito sa kwarto ko. Ha? Ganito kasi yon, senyorita. Itong kwarto mo na lang kasi ang hindi naaayos kaya naman kailangan na muna nating lumabas para bigyan sila ng daan para maisaayos itong kwarto mo. Nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapakunot noo. Oo, medyo luma ng kwarto kong ito. Kailangan na din na i-repaint at wala naman akong magagawa kundi ang sumunod sa agos ng buhay. 2 linggo na ang mabilis na lumipas pagkatapos nung nagtangka ako magpakalunod sa bathtub. At sa loob ng 2 linggo na yon, unti-unti na rin naghilom ang sugat sa aking katawan. Hindi na masakit pero nag-iwan naman ng maraming peklat sa balat ko ang sugat na yon. Meron sa braso pero mas marami sa likod. Teka lang, halika na. Lalabas na tayo ng kwarto para naman hindi natin silang maistorbo. Huwag ka na mag-alala. Pagkatapos nilang magtrabaho, babalik pa rin naman tayo dito eh. Ito pa rin ang magiging silid mo. Nakangiting muling wika ni Yaya. Lalo naman ako nagtaka. Lalabas pagkatapos ng mahigit 3 buwan na itong silid na ito ang naging mundo ko. Makakalabas na ako? Abat, isang malaking Himalaya tayon. Lalabas? Yaya, huwag niyo na pong ipilit ang hindi pwede. Baka pati kayo malintikan sa mga demonyong Balboa na yan eh. Sagot ko rin naman kaagad dito. Napansin kong napangiti naman si Manang. Lumapit to sa akin at tinawakan ako sa kamay. Pumayag na silang lumabas ka, senyorita. Siguro napansin nilang maputla ka na dahil hindi ka naarawan kaya sinabi sa akin ni Guillermo kagabi na simula ngayong araw, pwede ka na daw lumabas dito sa kwarto mo hanggat gusto mo. Sagot nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Hindi ko rin alam kung matutuwa ba ako sa sinabi nito. Aba, ang mahigit na 3 buwan na umiikot lang ang buhay ko sa kwartong ito ay nakakabaliw ni hindi ko na nga nasilayan kung ano nga bang itsura ng labas ng mansyon eh. Siguro tama si Yaya, kailangan kong lumabas para bago ko gagawa ng hakbang na tatapos ng paghihirap ko. Alam ko na kung ano ang itsura sa labas. Para kapag maging multo ako, hindi na ako maliligaw. Sa naisip kong yon, hindi ko mapigilan ng mapangiti. Nakahawak ako kay Manang at sabay kaming naglakad palabas ng silid. Pakiramdam ko habang naglalakad ako sa hallway hanggang pababa ng hagdan ng mansyon. Nasa ibang bahay na ako. Hindi na itong mansyon na kinalakihan ko. Ang dami na nagbago mula sa mga pintura, dekorasyon, pati na rin sa mga mamahaling chandelier. Tuluyan na ngang nabura ang dating mansyon ng mga Robles. Lalo na't iba na ang may-ari nito. Hi, kumusta ka? Pababa na kami ng hagdan ni Manang nang makasalubong namin ng isa pang lalaki. Ang alam ko, doktor din ito pero si Doc Vida lang ang palagi kong nakikita nitong mga nakaraang araw dahil itong nag-aasikaso palagi sa akin. Sir Leonardo, pumayag na po si Sir Guillermo na lumabas si senyorita. Sa garden lang po kami pupunta para maarawan din po siya. Ani ni Yaya dito. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang mag-explain pero parang gano'n na nga. And speaking of Guillermo, simula nung tinaboy ko to, hindi ko na rin siya ulit nakita.
Pabor sa akin yun, lalo na sa tuwing nakakita ko ang taong yun. Lalo lamang nadadagdagan ng galit na nararamdaman sa puso ko. Lalo na sa tuwing naalala ko mga ginawa nito sa akin. Aware din naman ako kung bakit biglang bumait sa akin ang taong yun eh. Buntis kasi ako sa anak nito. Kaya ganun na lang syempre. Gusto kong gumanti eh. At ang alam kong paraan ng pagganti hindi to bigyan ng lubusang kasiyahan. Hindi ko hayaan na mapa sa kamay nito ang batang nasa sinapupunan ko. Kahit na ang kapalit pa noon ay ang sarili kong buhay. Good, that's good. And Victoria, I think you need to eat more fruits ha. Para sa'yo at sa baby mo yun. And sana every morning makita kita dyan sa garden. Nagpapaaraw para naman bumalik sa dati ang kulay mo. Nakangiting wika naman ni Leonardo. Humigpit ang pagkakahawa ko kay Yaya bilang senyales na ayaw ko nang makausap itong si Leonardo. Kahit na wala naman ako nakikitang masama dito, pero wala rin naman akong balak na maging kaibigan nito. Kahit na kanino pa yan. Basta may dugong balboa. Ayaw ko makipag-closed. Alam ko naman kung bakit biglang bumait ang mga to eh. Dahil yun sa batang nasa sinapupunan ko. Pagkalabas namin ng mansyon, kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa araw. Nakakulong lang ako sa loob ng kwarto sa mahigit 3 buwan at ang paglabas ko ngayon ay nakakapanibago. Hindi na lang sa bintanang silid ko nakikita ang sikat ng araw, kundi nararamdaman ko na rin yun sa aking balat. Pati ang simoy ng hangin, mga halaman at mga bulaklak ay pwede ko nang makita ng malapitan at mahawakan. Ang laki na nga pala ng pinagbago ng buong mansyon, mahina akong sambit. Sapat lamang yun na marinig ni Yaya Rosie. Oo, talagang bawat detalye pinabago nila. Ang dating malawak na swimming pool ay mas lalo pang pinalawak at ang garden, tinaniman ng mga imported na halaman. Mas marami na ding mga kasambahay at mga tauhan na nagtatrabaho sa buong hasyenda. Seryosong wika ni Manang. Wala sa sariling napatango ako. Although ang lupang inapakan ko ngayon ay ang lupang kinalakan ko pero feeling ko para na lang ako isang estranghero sa lugar na to. Hindi ko mahanap at maramdaman ang dating ako. Halika senyorita, doon tayo. May garden shade at garden seat doon kaya pwede kang maupo at makapag-relax. Nakangiting wika ni Yaya sa akin. Muli kong nilibot ang paningin ko sa buong paligid. Tama si Yaya, nagbago ng lahat. Pati ang mga kasambahay ay mga bagong mukha na din. Hindi ko sila kilala, wala akong kilala na kahit isa sa kanila. Nang akayin ako ni Yaya patungo sa pinakagitnang bahagi ng garden, hindi na ako nagprotesta pa. Kahit papano, na-appreciate ko mang mga nakikita ko. Noon pa man mahilig na ako sa mga halaman. Ornamental plants o hindi kaya mga halamang namumulaklak. Senyorita, teka lang ha, saglit lang. Dito ka lang, ikukuha lang kita ng makakain habang nandito tayo. Saglit lang ito. Abala sa kakaikot ang paningin ko sa buong paligid na bigla na lang nagpaalam si Yaya sa akin. Tatayo na sana ito pero mabilis ko tong nahawakan. Yaya, ayos lang po ako. Busog pa po ako. Kung iba po kayong gustong gawin, gawin niyo na po. Pwede niyo na akong iwan dito. Nakangiting wika ko dito. Saglit tong natigilan, tumitig ng ilang saglit sa akin bago muling naupo. Naku, wala naman akong gagawin. Dito na lang din ako. Sasamahan na lang kita. Sagot nito. Hilaw naman akong tumawa. Yaya, wag po kayong mag-alala. Hindi po ako gagawa ng mga bagay na hindi niyo po magugustuhan, lalo na't masyado pang maaga. Nakangiting wika ko. Napansin ko na napakunot noo ito. Nagtataka marahil sa huling katagang binitawan ko. Joke lang po. Sige na po, pwede niyo na po kong iwan. Dito lang po ako. Sambit ko at pagkatapos nun, tuluyan na akong sumandal sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Masarap ang simoy ng hangin. Masarap din sa balat ang sikat ng araw at kahit papaano, nakaramdam ako ng konting gaan sa kalooban. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan. Ayon kay Doc Vida, 10 weeks pregnant na ako. Medyo nakakapako ng aking baby bump at kahit nakatiting, wala akong nararamdamang tuwa sa puso ko.
Mas nananaig ang takot at pag-aalilangan, lalo na't natatakot ako na baka maranasan ng anak kong mga naranasan ko sa buhay ko mula sa mga kamay ni Guillermo. Anak, tibayan mong loob mo. Huwag kang matakot dahil isasama kita kahit nasaan man ako magpunta. Mahina akong bulong sa aking sarili. Ilang minuto din akong napakapikit at nang muli kong minulat ang aking mga mata, gano'n na lang ang pagtataka ko nang sumalubong sa akin ang seryosong mukha ni Guillermo. Nang lingunin ko sa yaya sa kinupuan nito, wala na ito doon. Siguro umalis nang dumating itong si Guillermo. Okay ka lang ba? May gusto ka bang kainin today? Sabihin mo lang at magpapabili ka agad ako. Dinig ko kasi kapag buntis ang isang babae, maraming gustong kainin. May mga cravings at pwede mo yung sabihin sa akin. Nakangiti nitong wika sa na akala mo super close kami sa isa't isa. Imbis na sagutin ang tanong nito, ibinalik kong aking paningin sa ibang direksyon. Nagkunwari ako na hindi ko to naririnig at nakikita na walang Guillermo na nag-e-exist sa harapan ko. Hey, Victoria, galit ka pa rin ba sa akin? Ano ang pwede kong gawin para mawalang galit mo? Sabihin mo lang at gagawin ko. Muli nitong wika na para bang ganun lang kabilis kalimutan ang mga ginawa nito sa akin. Halos patayin ako nito. Binaboy din nito ang pagkababae ko tapos nandito to sa harap ko ngayon na para bang isang maamong tupa na akala mo walang ginawang kasalanan. Wala sa sariling naikuyom kong aking kamao na patitig ako sa malawak na swimming pool at walang sabi-sabing mabilis na tumayo. Victoria, saan ka pupunta? Teka lang, ayaw mo ako makausap? It's okay, naintindihan ko. Stay here. Ako na lang ang aalis. Muli itong wika, tinawakan pa ako sa kamay. Pero mabilis akong pumiksi. Binitawan naman ako nito pero tinuloy ko pa rin ang balak ko. Walang pag-aalilangan na mabilis akong naglakad patungo sa swimming pool at pagkalapit ko doon, walang pag-atubili na mabilis akong tumalon. Victoria! Ano na namang kalokohan to? Victoria! Narinig ko pang pagsigaw ni Guillermo sa pangalan ko pero huli na. Nakatalon na ako sa tubig at kahit na marunong akong lumangoy, hinayaan ko sarili ko na tuluyang lumubog sa tubig. Ay, palpak pa rin yata ang pagpapakamatay ko. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin ako, buhay na buhay at humihinga pa rin. Muli ako nagkamalay sa isang silid na hindi pamilyar sa akin. Akmang babangon na sana ako pero natigilan ako nang sumalubong sa paningin kong seryosong mukha ni Guillermo. Blankong ekspresyon ng mukha nito habang nakatitig sa akin. Victoria, ano na naman bang kalokohan tong ginawa mo? Gusto mo ba talagang magpakamatay? Seryoso pero ramdam ko sa boses ang galit nito sa akin. Hindi ko to pinansin, bagkus parang walang narinig na tuluyan na akong bumaba ng kama. Kapag hindi mo tinigil yung kabaliwan mo, isang taong mahalaga sa'yo tuluyan ding maglalaho sa'yo, Victoria. Seryoso, pero puno ng pagbabanta sa tono ng boses nitong wika sa akin. Natigil naman ako, unti-unti ako nagangat ng tingin at direktang tumitig dito. Hindi ako tanga para hindi mahulaan ko anong takbo ng isipan mo. May balak kang hindi maganda sa anak ko, hindi ba? Then do it. Pero tandaan mo, oras na may mangyaring hindi maganda sa batang nasa sinapupunan mo, isang mahalagang tao sa buhay mong magbabayad, ang pinakamamahal mong si Yaya Rosie. Seryoso nitong bigkas. Kaagad naman ang laki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo? Nahihibang ka na ba? Nababaliw ka na ba? Anong kinalaman ni Yaya at bakit kailangan mo siyang idamay? Galit kong sigaw dito. Madadamay siya. Sa ayaw at sa gusto mo. Dahil alam kong siya lang ang magiging alas ko para maisilang mo ng maayos ang anak ko, Victoria. Now, kung gusto mong saktan ng sarili mo, si Yaya Rosie ang magbabayad. Isang pagkakamalit hindi ako mangingimi na sa mismong harapan mo. Sasaktan kong pinakamamahal mong Yaya. Seryoso nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng maluha. Mahal ko si Yaya at masyado ng unfair para dito na idamay ko to sa mga kamalasan na nangyayari sa buhay ko. Ipanganak mo nga ako. And then after that, malaya ka na. Quits na tayo at bayad ka na sa lahat ng utang mo sa akin. Seryoso tong muling wika. Hindi ko naman mapigilan ng maiko yung mga aking kamao.
Sana ganun lang kadali sundin ang lahat ng sinabi nito. Para sa akin, wala nang halagang buhay ko. Pero paano naman si Yaya? Mahal na mahal ko si Yaya Rosie dahil ito na rin ang nagpalaki sa akin. Simula nung nagkaisip ako, si Yaya na nag-alaga sa akin kaya hindi ko to kayang ipahamak. Ang batang itong magiging kapalit ng kalayaan ko. Pati na rin ng kay Yaya. Ganun ba? Seryosong tanong ko dito kay Guillermo. Nakangisi naman tong tumango. Yes. Yes, Victoria. Once na may panganak mo ng bata, ibibigay mo siya sa akin. At ikaw, pwede ka nang umalis. Ikaw at ang pinakamamahal mong Yaya. Seryoso nitong bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Wala sa sariling napakapa ako sa aking tiyan. Wala na sana akong balak pang isilang ang batang ito. Ang nauna kong plano ay isasami ko to sa aking kamatayan. Pero paano si Yaya? Ayaw ko mamatay na may isang taong nagdurusa. Ayaw ko din akong magiging dahilan ng kamatayan ni Yaya. Pag-isipan mong mabuting sinabi ko. Actually, wala na akong pakialam sa'yo. Anak ko na lang ang habol ko. Kaya ako nandito ngayon. Ipanganak mong bata at tapos ng ugnayan nating dalawa. Muli nitong bigkas at pagkatapos noon, iniwan na ako nito dito sa silid. Hindi ko naman mapigilan ang mapahagulhol ng iyak nang mag-isa na lang ako dito sa kwarto. Maraming beses ko nang napatunayan kung gaano kalupit si Guillermo at isa talagang malaking pagkakamali na may nahal ko to. Isang napakalaking pagkakamali na pumatol ako dito noon. Hilamang luha sa aking mga mata nang biglang pumasok dito sa aking silid si Vida. Ito ang palaging nag-aalaga sa akin at sanay na rin naman ako sa presensya ng babaeng ito. Umiiyak ka na naman. Alam mo bang masama sa batang palaging pag-iyak ng isang ina? Ang emosyon ng bata, nararamdaman din ng ina, Victoria. Seryosong wika nito sa akin, kaagad ko rin namang pinunasan ng luha sa aking mga mata. Si Yaya Rosie, nasaan ang Yaya ko? Lumuluha akong tanong dito, napansin ko saglit itong natigilan. Seryoso kong tinitigad sa mga mata bago to sumagot. Bawal daw muna siyang pumasok dito sa kwarto mo hanggang sa maisilang mong anak ninyong dalawa ni Guillermo. Seryoso nitong sagot sa akin. Muli akong naluha. Pero okay lang ba siya? Sabihin mo sa akin, Vida, okay lang ang Yaya ko? Parang batang tanong ko dito habang patuloy sa pagpatakamasagana ng luha sa aking mga mata. Mahal mo ba talagang Yaya mo? Kaya ka nagkakaganyan ngayon? Siya na lang ang nag-iisa na meron ako. Siya na lang ang nag-iisang nagmamahal sa akin at ayaw ko siyang mapahamak. Ayaw ko siyang mapahamak kaya sana tulungan mo siya, Dok. Tulungan mong Yaya ko. Umiiyak kong wika dito. Hindi naman to nakaimik. Naupo lang ito sa tabi ko at hinawakan ako nito sa kamay. No worries. Hindi lang si Yaya Rosie ang pwede kong tulungan. Kahit ikaw pwede rin kitang tulungan, Victoria. Magsabi ka lang sa akin kung anong gusto mo. Seryosong sagot nito sa akin. Gusto ko nang mamatay. Pagod na ako at mas gusto ko nang mamatay. Walang pagdadalawang isip na sagot ko dito. I can help you for that, pero paano si Yaya kung mawawala ka ngayon? Ang Yaya mong malilintikan. Ayaw mo naman siyang mapahamak, hindi ba? Seryoso nitong tanong sa akin. Muli akong naluha. Umiling ako ng makailang ulit at napabitaw sa pagkakahawak sa kamay nito. Yeah, ayaw ko siyang mapahamak. Hindi pwede. Sinabi sa akin kanina ni Guillermo na once na maisilang ko ang batang ito. Papakawalan niya na daw ako, pati si Yaya. Seryoso kong sambit. Then, that is a good deal. Sabihin mo sa akin, ayaw mo ba ng ganong deal? Seryosong tanong nito sa akin. Muli akong umiling. Ayaw ko ng ganong deal dahil wala na akong tiwala kay Guillermo. Wala na akong tiwala sa kanya, Dok. Lumuluha akong bigkas. Then, akong bahala, Victoria. Very unfair sa batang nasa sinapupunan mo na ipahamak siya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong ipanganak ang batang yan, ako mismo ang gagawa ng paraan para makatakas ka kay Guillermo. Seryoso nitong sagot sa akin. Wala sa sariling napatitig ako dito. Kailangan ba kitang pagkatiwalaan, Dok? Pinsan mo siya at hindi mo ako kaano-ano. Bakit kailangan mo tong gawin? Bakit? Seryosong tanong ko dito. Dahil babae din ako. Kagaya mo.
Personal kong nasaksihan ang ginawa niya sa'yo at kahit na pinsan ko pa siya, hindi ko siya kukonsintihin. Huwag kang mag-alala, after mo maisilang ang bata, tutulungan kita para bumalik sa normal ang buhay mo. Tutulungan kitang mawala ang galit, sakit at puot sa puso mo. Hindi mo kailangan magpakamatay para lang makalimot. Seryoso nitong wika sa akin. Pero paano? Ang nangyari sa akin ngayon ay magiging metsana ng buhay ko at hindi ko makakalimutan hanggang kamatayan. Hindi. Seryosong sagot ko. I know. Pero may alam akong paraan. Ano mang paraan yun? Well, kailangan mo munang ipanganak ang batang yan. And after that, ako nang bahala sa'yo, Victoria. Seryoso nitong wika at pagkatapos noon, inalalayan ako nitong maihiga sa kama. Para naman ako na maamong tupa na kaagad na sumunod. Wala si Yaya at wala akong ibang pwedeng makapitan ngayon kung hindi itong si Doc Vida lamang. Sa tuwing nasa hindi maayos akong sitwasyon, ito ang palaging dumarating para asakasuhin ako at siguro wala namang masama kung pagkatiwalaan ko to eh. Tutal, manhid naman na ako eh. Kung sakaling niloloko ko nito ngayon, hindi na ako masyadong masasaktan kasi hindi naman ako umaasa na may isang taong darating at tutulungan ako sa sitwasyon kong ito. Pagkatapos kong asikasuhin ni Doc Vida, muli ako nakatulog. Ayaw ko nang mag-isip ng kahit na ano. Gusto ko nilang ipagpalagay ang kalooban ko tanggapin kung ano man ang kapalaran na naghihintay sa akin dito sa mansyon. Para kay Yaya, pipiliin ko na munang mabuhay ng kahit na ilang buwan pa. Susundin ko na munang nais ni Guillermo na isilang ang batang ito. Tapos goodbye na. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan nang kasabay nun ay unti-unting paglaki ng aking tiyan. Sa pagkakataon nito, hindi na si Yaya Rosie ang nag-aalaka sa akin at never na rin nilang pinayagan na lapitan ako ni Yaya. Pero ganun pa man, panatag ang kalooban ko. Lalo na kung minsan kapag nakatambay ako sa may bintana ng silid, natatanaw ko si Yaya sa ibaba. Nandito pa rin sa mansyon na talatang patuloy na pinagsisilbihan ang mga Balboa. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan. Sobrang bilis ng paglipas ng buwan at heto, nararamdaman ko ng paggalaw ng anak ko sa aking sinapupunan. Of course, ina pa rin ako at sinungaling ako kung hindi ko aaminin sa sarili ko na dahan-dahan nang lumalambot ang puso ko sa batang ito. Kaya lang kailangan kong tikisin ang sarili ko. Hindi ko to pwedeng mahalin, lalo na't pagkasilang pa lang ng batang ito, alam ko na ilalayo to ni Guillermo sa akin. And speaking of Guillermo, yes, kung minsan sinisilip ako na dito sa kwarto pero nagkukunwari ako na hindi ko to nakikita. Kapag kinakausap ako nito, hindi ko rin to sinasagot. Gusto kong ipakita dito na hanggang kamatayan, hindi ko to mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Ang aral na maiuwi natin ngayong araw, ang pagmamahal ay minsan nagiging kahinaan, pero madalas, ito rin ang nagiging dahilan ng ating katapangan. Nakita natin kung paano isinantabi ni Victoria ang kanyang sariling kagustuhang wakasan ang lahat para lang maprotektahan ang tanging taong naging sandigan niya sa gitna ng unos. Ipinapakita nito na sa gitna ng pagdurusa, ang pagiging selfless ay isang uri ng laban na hindi kayang talunin ng kahit na sinong malupit na tao. Si Guillermo sa kabilang banda ay patuloy na nagpapakita na ang pagmamahal na nakabatay sa pananakot ay kailanman hindi magbubunga ng tunay na kaligayahan. Ngunit ngayon na may lihim na alyansa ng nabubuo sa pagitan ni Victoria at Doc Vida, abangan natin kung paano unti-unting mababaligtad ang sitwasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata. Huwag nating kalimutan na kahit gaano kahabang gabi, laging may liwanag na darating kung handa tayong lumaban para dito. Ako si Miss Maria at hanggang sa susunod nating kabanata.